Tunay nga po napakabuti ng Diyos dahil nandito na naman muli tayo sa kanyang paanan na masigla, malakas, may kagalingan. Amen. Kaya po, hindi tayo pwedeng hadlangan sa paglapit sa Diyos, sa pagpupuri, sa pagsamba. Dahil ang Diyos po natin ay hindi natutulog. Amen? Kaya, last Wednesday po sa aming pagtitipon dito, na hindi madidiretso yung upo ko rin eh. Binibaywang. Baywang. Baby pa eh. So, pero naramdaman ko wala na yung pain, ipadyak na naman natin sa Lord. Amen po ba? Kasi gusto natin ng kagalingan mula sa Kanya. At sa bawat pagdulog, paglapit natin sa ating Diyos ay mayroon tayong papasalamat. Kaya nga, in everything give thanks. Kaya last, amen? 23 of November sa Amerika po kasi Thanksgiving Day. Amen? Kaya sa atin naman every day of our lives, we can say something to the Lord. Thank you, Lord. Amen? Kaya yun po ang maging buhay po dapat natin. Pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Kasi yun lang naman ang maibalik natin sa Panginoon. Amen? Dahil sa lahat na ginagawa niyo sa inyo, yun lang ang ibibigay natin sa Diyos, pagpupuri at pagpasalamat ng lubos. Kaya, kami din po nagpupuri sa Panginoon dahil yung for almost 7 months yung na-deploy sa war zone yung aking manugang, nasa bahay na sila ngayon. Amen? Nabigyan siya ng pribileyo na kabalik sa kanyang pamilya, bunga din yun ng panalangin. Kasi imposible na makauwi eh. Pero all things will work together for good. Kasi bahagi po kayo na nalangin para sa kanya. At nandun na nga po, tamang-tama Thanksgiving Day na napauwi po siya. Na ang daming nalalakbayan. Dumaan pa ng Qatar, dumaan pa ng Germany, dumaan pa ng New York, para lang ng Washington, iba-ibang Air Force ang nasakyan para lang maiuwi. Naintindihan niyo po yung bagamat mahirap, pero may tagumpay. Ganon po ba tayo? Mahirap ang buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo po ba yon? Dahil marami po tayong i-overcome. Marami po tayong pagdadaanan, marami po tayong malalampasan. Hindi po biro ang pagiging Kristiyano ng isang mananampalataya. Amen? Dahil hindi ka pwedeng dumaan sa pagsubok o proseso na sinasabi ng Biblia na lahat po ay para po tayo magawa, mabago, yung pagsunod po muna. Amen? Dahil kung hindi ka naman susunod, walang pagbabago. Amen? Kaya, yun po ang isang bagay na kailangan natin sumunod sa Diyos. But people, many, hindi talaga nakaunawa na kailangan sumunod muna sa Diyos. Yung may binitawan kanina si Brother AJ na sumunod ka muna. Intindihan niyo po? Sumunod ka muna. At ibibigay sa iyo kung nakita nga karapat-dapat ka na pagbigyan. Kasi marami pong mga bagay na gusto gagawin ng Diyos sa atin mga buhay. But before we start, can we come to the holy throne of the Lord? Tunay nga po, dakilang Diyos, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pamagitan ng banal mong Espiritu Santo, aming Diyos, sa magandang umagang ito, Lord, thank you for your healing completeness in our body, spirit, and soul. Alam ko may mga kapatid din dito, Lord God, na may nararamdaman, may mga sitwasyon, may mga pagsubok. Ngunit, Panginoon, dahil ikaw makapangyarihang Diyos na nagbigay ng pananampalataya sa bawat isa na ikaw ay makakagawa. We thank you, Lord, for your highly favored life na binibigay na sa amin sa lugar na ito. Salamat po, dakilang Diyos, sa kapahayagan mo, sa ebanghelyo mo, sa mabuting balita, na aming ngayong pagsalusaluhan sa piging na ito, aming Diyos. Kaya Lord, thank you so much for the privilege na mayroon pa kami mapakinggan, mayroon pa kami na pandinig, mayroon pa kami paalala, paabot, pagtutuwid. Hey Lord, again, thank you. Anoint every man and woman in this place, Lord, ang kanilang pandinig, ang kanilang kaunawaan, maunawaan nila, O Diyos, ang kanilang mapakinggan. Tunay nga, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa pamagitan ng iyong tagapagturo, ang banal mong Espiritu Santo, O Diyos, makaunawa sila ng kalagahan ng kanilang buhay sa paanan mo, Panginoon.
Kaya Lord, thank you so much. You're a blessed God for your people, who bless your people continually, O God. Kaya salamat, O Diyos, sa pribilehong ito. Natunay ka nga, Panginoon, ikaw ang makapangyarihang Diyos makagawa sa bawat isa. Makatuguan, makapagkaloob, at makapagbigay liwanag sa bawat mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mabuting ebanghelyo, sa iyong salita. Patuloy namin ito, Lord, na tinataas sa iyo na ikaw lamang mapagpurihan, maparangalan. Sa matamis mong pangalan, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ba'y bago ng nilalang? Are you new creation? Nabago na ba kayo? Binago na ba kayo? Oh, salamat. Kasi yun ang dapat di po ba? Yun po ang dapat na buhay na dapat isa na nakagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So kung tayo po ay binago na ng Diyos, nakikita ito sa ating mga buhay. Amen? Sa isip, salita, at gawa. So you are a new creation. Kaya lang, paano natin ipaunawa, ipakilala, o parating sa iba na tayo na bago na ng Diyos? Kaya ang tanong lagi, ikaw na mismo magtanong sa sarili mo, may salamin ba kayo sa bahay nyo? Then, harapin mo yung sarili sa salamin, sabihin mo na, nabago na ba ako? Ikaw rin ang makasagot. Amen? Our God is a very good God. Mabuti siyang Diyos. Mapagmahal na Diyos sa ating mga buhay. Never siya nagkulang sa iyo, sa akin, sa ating lahat. But the problem is, hindi natin talaga siyang niyakap. Niyakap means yung, hindi natin siya nilubayan na yakapin na hanggang magawa tayo ng Diyos. Tayo pa yung umiiwas. Tayo pa yung tumatakbo. Tayo pa yung umiilag. Kaya nga yung pag-ilag natin, pag tayo natuwid, na pagsabihan, ano tawag doon? Tatampo ka? Anong tawag doon? Ayaw mo na? Talo ka. Amen po ba? Dahil ang training ng mga kasundaluhan, kung nasabi mo you are a new creation, church, ibig sabihin, na bago ka, ginawa ka na ng Diyos, so sundalo ka na ng Diyos. Ang sundalo ba walang training? Ha? Sa paghawak pa lang ng baril, hello? Doon ititrain ka kung paano ikasa, paano lagyan ng bala, paano. Little by little, kailangan mo matutunan ang anumang mekanismo na yung panghawakan. Same din sa ating buhay spiritual, na the Word of God Himself, ito po ang ating, armas. Kaya lang kung wala kang kaunawaan patungkol sa salita ng Diyos at hindi mo nabigyan pahalaga kung ano ang salita ng Diyos sa buhay mo, lagi ka talo. Ikaw ang nagbabaril, balik sa iyong bala, ikaw ang... Tama po ba? Akala mo galing mo magmamaril eh. Pero ikaw mismo, you yourself, na hindi ka pa natuto at hindi ka pa nalago, lumago, lagi ka sablay o lagi ka, ano tawag doon? Sumisimplang. Dahil hindi mo nanawaan, pag ikaw sundalo, ang training mo, kailangan mo sumunod. Nakuha niyo po, sabi ng pinaka-commander niyo, walang tutulog muna ng 5 oras. Hello, ito pang lupa to ha. Lahat po tayo ay mag-exercise. Intindihan niyo po ba? Naway maunawaan yung binibigay sa inyo nga example. Sa salita ng Diyos, sabi magbasa ka ng salita ng Diyos, hindi 5 oras kahit 1 oras lang. Training discipline. You need to discipline yourselves. Para ikaw maging dalubhasa. Maunawaan mo, dahil ang salita ng Diyos ito ay makapagbago. Makapagbigay ng unawa, liwanag, gabay, patnubay, instruction. Ay wala nga tayong time. Paano ka mat-train bilang isang warrior ng ating Panginoon?
Kaya nga sundalo, kita mo, isa-isa muna ilagay yung parts ng baril. So kung hindi mo alam, may gera na hindi mo ba alam, taranta ka. Naintindihan niyo po? Yun po ang problema ng marami. Dahil ang pagiging sundalo ng Diyos, kasama po yung disiplina na mayroon pong pagtutuwid dyan. Dahil kung hindi ka naayos na gawa, matatalo ka. Amen po ba? Yun po ang isang bagay na tayo mga anak ng Diyos, kailangan natin pong sundan, lakaran, ang katuruan ng pagsunod. Bakit? Kung iba yung pamaraan mo, paggawa mo, instead ibaril mo yung sa kalaban, sa sarili mong binaril mo, ikaw yung ano mangyayari. Tama po ba? Naintindihan po ba natin yung liwanag na lahat po tayo dapat po na disiplina na oras, time, money, effort, ano pa? Yung time, very important na mayroon ka sa isang araw, ilang oras? 24 hours. So, alimbawa kayo nag-office, mayroon kang trabaho. Wala ba tayong time talaga magbasa? Bakit? Marami akong ginagawa sabi na nga ng isip mo. Kasi hindi ko maiwanan yung ginagawa ko So, anong mahalaga ngayon? You want to be a warrior of God. You want to be a follower of Christ. But still, you doesn't have time for His instruction. Nakuha mo? Pero gusto mong pumasok sa kaharian. Ano pong kaharian? Ano pong kaharian? Halimbawa, ang isang hari po may kaharian, wala. Yung hindi ka naman kasali doon, na hindi ka na-train, o wala ka namang saysay doon, papasukin ka ba ng isang hari? Ganon din po sa ating Panginoon. Kaya ngayon ang mga nararanasan ng bawat isa sa ating pagsubok, sitwasyon, you learn from it. You learn from your mistakes. Amen? Tingnan mo pag hindi ka nakapag-pray. Wala kang oras sa panahon sa Word of God. Mabilis ka mainis o hindi? Mabilis malaglag bunga mo, hindi? Wala kasing control. Wala nang self-control, walang patience, walang pag-ibig. So yan pong bunga ng Espiritu ng Diyos, kung ikaw po ay hawak na ng Diyos sa kanyang ebanghelyo. Dahil ito, the Word of God will take full control of our lives. Dahil narinig mo ng ebanghelyo, na nais ng Diyos na ikaw mamunga. Mamunga hindi lang mamag-akay ng kaluluwa. Mamunga ka ng bunga na puno ka ng pag-ibig. Puno ka ng kainahunan, pagpigil sa sarili. At iyon pong nais ng Diyos makita sa bawat isa. But still, just because you have no time for the Lord, even reading His Word, ano natutunan natin? Kunting saway, kunting may mapakinig, lupaypay, ayaw na natin. Nandun na yung backsliding spirit. Amen. You isolate yourselves. Ay, gusto mo na lang ikaw mag-isa, wala ka na makausap, ayaw mo makikiparty sa mga kapatiran. You don't want to be a part of the body. Why? Because mayroon ka ng pride. Yung proud spirit. Wala kang oras at panahon na bigyan palaga yung katuruan na nais ng Diyos sa iyong buhay. Sige po, pasok po kayo. Hallelujah. Yun po yun, mga kapatid. Yun po yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. We are all subject. Sa bawat napakinggan nating katuruan, sa bawat salita ng Diyos, ito po makapaghubog. Ito po makapaggawa sa ating mga buhay. Amen? Sige, buksan natin po ang 2 Corinthians chapter 5, Pangalawang Korinto, 5, tingnan natin kung ano nakasulat dyan. 5:14 hanggang 17. 2 Corinthians, but in Tagalog, Pangalawang Korinto, 5, okay. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo, ang siyang nag-uudyok sa amin, na sundin ang kanyang kalooban. Kanino tayo susunod?
sa kalooban ni Kristo na ang siyang nagudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya, maituring din na namatay ang lahat. Sige, tuloy po natin. Ito po ang isa sa mga kaunawaan na pag ikaw na i-Kristiyano or you are a new creation, namatay siya para sa lahat. Para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamamuhay para sa sarili. Naintindihan pa ba natin yung nababasa natin? Nabubuhay ka ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili. That's the story. Kung ikaw po ay bagong nilalang o you are a new creation, hindi ka na dapat nabubuhay sa sarili mo. Hindi ka na makasarili. Because the word is saying, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Sino po ito? Jesus Himself is saying, tuloy po natin, sige po. Kaya ngayon, hindi na namin tinitingnan ng mga tao ayon sa patayan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Nung una, ganoon ang pagtingin namin kay Kristo, pero hindi na ngayon. Bakit po kaya? 17, ang sino man na kay Kristo ay isa na bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, binago na siya. So kaya nga tinatanong ko kayo kanina, ikaw ba'y bago ka nang nilalang? Hello? Ikaw ba new creation na? Kasi sabi, ang sino na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Are you there? So bago ka na ba? Nabago ka na ba? Binago ka na ba? Yun po ang tanong. Yun po ang pagsunod. Kasi kung ikaw po na bago, binago na ng Diyos, wala nang dati mong ugali, pamumuhay na makasarili. Are you there? That's why the Lord is saying right now, you need to obey God. Sa anong paraan? Kilalanin mo ang sarili mo kung ikaw ay bago na nilalang. Yun nga sinabi ko, tingnan mo ang sarili mo kung ikaw na bago na. Pero kung luma ka pa rin hanggang ngayon, hindi ka pa na bagong nilalang. Are you there? So isa yung bagay na pagtanggap mo, tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, you are a new creation. So kasama po yung pagsunod, pag-obey sa Kanya. Kailangan natin i-recognize ang Diyos sa buhay natin na naghari na. Are you there? Kaya mga kapatid, napaka-clear, napakaliwanag. Sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang? Na kay Kristo na ba tayo? Of course, hindi ka papasok dito kung Muslim ka. Maliban, gusto mo lang maging, nakuha nyo? Nandito ka dahil gusto mo mabago o binago ka na. Hindi nandito ka dahil makimanman or manggulo o mag-distract ng faith ng iba. Nandito ka dahil gusto mo magawa ka, magamit ka bilang sundalo ng Diyos sa kapanahonang ito. To be a blessing for many lives. A channel of blessing for those brothers and sisters needs a family. Yun po mga kapatid. Nabasa natin sa you are a new creation, right? Hindi lamang po na nakilala natin ng Diyos. Alam ko ng Panginoon ko, alam ko na si Kristo Jesus sa aking buhay. Pero mayroon po dapat gawin. Mahalin natin o susunod tayo sa Diyos ng buong buo. Wholeheartedly. To follow the Lord our God wholeheartedly. Naintindihan po ba natin yan? Hindi sinabi ng salita ng Diyos na magsumunod ka sa Diyos, sa kay Kristo Jesus, na kalati lang pagsunod. Sino sumusunod dito na kalati lang? Pagsimba, Kristiyano, paglabas sa gate, Lunes hanggang Sabado, dati na naman gawi. Yun po yun. Ikaw yung nakaalam kung anong kasino kasarapan ng Diyos. Kami po na mga nagtuturo, mga ngaral, hindi namin nabantayan minuminutong buhay nyo. Dahil hindi namin nga alam kung saan ka umuwi. Naintindihan mo? Kung umuwi ka dun sa isa o sa kabila eh. Naintindihan niyo po, malay namin kung marami ka ng bahay. Naintindihan niyo po, only the Lord knows who you are. Naintindihan niyo po, saan tatay mo? Nandun sa kapitbahay. Bakit? Doon na siya eh. Nangapitbahay. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah.
Sabi po dito, pag sumunod ka sa Diyos na buong buo, magagawa mo ang buhay na maayos. Amen? Sige po, basahin natin ang sa Hebreo 12. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito po patungkol sa bago na binago ng Diyos, bago ng nilalang. Amen? You are a new creation. Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. Sige. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpapatuloy sa takbuing tinakda ng Diyos para sa atin. So, nakita po yung binabasa natin? Marami din po mga tao nakapaligid sa atin na iba-ibang po kanilang faith. Nakuha niyo po? Kaya talikuran, ang papatutuo natin, natutuo tayong mga alagad ng Diyos sa ating buhay, behavior, character itself. Ito po kung nakita sa atin ang kaamuhan at nandun na sa atin yung kabaitan, kababaang loob, puno ka na ng pag-ibig. Then ito po yung sinasabi, napaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatuto tungkol sa panampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanan, pagbibigil sa atin, alisin na anong mga hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuing itinakda ng Diyos para sa atin. So, yung kaibahan ng ating pamumuhay, pag-uugali, yun po ma-identify ka na you are a God's follower, Christ follower. Amen? Sige, tuloy natin po. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghirap sa krus at hindi niya ito kinahiya dahil isip niya ang kaligayahan naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Sige, hanggang 3. Balikan natin mamayaan. Isipin niyo ang mga tiniis ni Jesus sa paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Have you noticed, church? Hindi na ininda ng Diyos, although He is the Son of God, si Jesus po ay the only begotten Son of God, but then, because of His obedience to the Father, nakita niyo po, sumunod siya, tumugon siya, dahil nais niya, balik tayo kanina. Sige po, para ma-clear. 2:1 and 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng panampalataya natin sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus. Saan siya naghirap? At hindi niya ito kinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahan nag-antay sa kanya. Ganon din tayo mga kapatid sa lugar na ito. For a little while, as a Christian, marami tayong talikdan talagang buhay. Marami tayong put aside ng mga bagay na hindi sa Diyos. So na-persecute tayo, na-reject tayo, na-accuse tayo. Pero kasama po yan sa buhay, disiplina, or process ng buhay bilang mananampalataya. Kaya nga talikdan eh. Sabi dan, kung nakita natin si Jesus mismo, although He is God, hindi niya kinahiya. Nakuha niyo, bakit? Yung gusto niya yung reward from the kingdom. Yun pong kanyang mithiin na makuha niya at nakuha niya hindi. So kayo po ba may minimithi din sa paanan ng Diyos? Yun na lang kapatid, kung hirap na hirap ang kalooban mo ngayon. May pagtitiis ka, may pagsubo ka. Isipin mo na lang na parating na ang Panginoon at magiging bahagi ka sa inanda ng Diyos sa buhay, sa kalangitan na kanyang pinaghirapan. Yun na lang mga kapatid. Isipin mo na makapasok ka. Makasama mo ang Diyos habang buhay, habang panahon. Pabayaan mo yung maririnig mo. Pabayaan mo yung mga pagsubok sitwasyon sa buhay mo. All those persecution in your life. Minsan may problema tayo sitwasyon sa ating pamilya. Paano ako lumago? Paano ako tumugon? Asawa ko mismo, ayaw ako pasimbahin. Ayaw ko papuntahin sa church. Lulutuan ko daw muna siya, samahan ko daw muna siya. Nakuha niyo po, may control. Pero kung ikaw madalino, hindi ka mangmang, ano palagahan natin lubos? Ang Diyos nagbigay buhay? Ang Diyos na nagligtas sa atin sa krus?
O itong tao na binigay ng Diyos sa atin? For example lang po yung mga kapatid. Kailangan i-weigh natin. Si Lord po ba ang creator of heaven and earth? May Savior, may Redeemer. Ang palagahan ko, itong aking pamilya, o itong aking businesses, o ito yung mga bagay na temporal in this world. Kaging mga matalino po tayo, mga anak ng Diyos. Warrior of God. Lagi natin timbangin. Kaya yung sinasabi, follow and obey the Lord wholeheartedly. Buong-buong pagsunod, hindi po mamaya iba. So, pagiwang-giwang eh. Amen po ba? Yun po yung ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos. Kailangan kilalanin natin na tayo bagong nilalang. At pangalawa, kailangan natin sumunod sa Diyos ng buong buo. Kaya yung nabasa natin sa Hebrew 12, 1, 2, 3, nagpapatunay na si Jesus tumitingin sa reward at kanya naranasan ang kasama na ang Diyos. Nakuha niyo po? Sige, balik tayo sa 3. Saan siya nakaupo? At ngayon, sandali, balik. At ngayon, nakaupo siya sa trono ng Diyos. Siya sa kanan ng trono ng Diyos. So, yun lang mga kapatid. Huwag na natin hayaan na hindi tayo makapasok sa inanda ng Diyos ng kaharian. Amen? Kayo po ba nagmimiti din makapasok? Bakit hindi na natin ituwid ang ating lakad? Bakit hindi natin talikdan ang buhay na hindi masaya? Dahil masaya ka ba ngayon sa buhay mo dito sa mundong ibabaw? Masaya ka na ba? Nakuha niyo po ba? Totoo ka na bang masaya? May galak ka ba? May pag-ibig na ba sa puso mo? Hindi mo nga maibig-ibig yung ayaw sa'yo eh. Naintindihan niyo po ba? Hirap. Pero kailangan natin tiisin. Kasi yun ang atas ng Diyos. Mahalin ang Diyos na buong puso, buong isip, buong lakas. Ibigin mo ang kapwa. Tulad ang pag-ibig mo sa iyong sarili. Hirap ibigin pastoray. Kahit anong bigay ko, kagatin pa rin ako. Naintindihan niyo po? Ganun talaga eh. Kahit anong ginawa, binigay ko na lahat. Pati siko ko. Pero wala pa sura, hindi umuobra eh. Doon makita yung tunay na pag-ibig. Naintindihan niyo po? Kailangan magtiyaga, magtiis. Kasi although He is God, He also suffered dahil sa mga tao sa kanyang kapaligiran na hindi naniniwala sa kanya. So, sunod po, ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi lamang salita. Sino po man naglilingkod na rito? Wala. Naglilingkod ako sa Panginoon, nagsiserve ako sa Lord eh. Mga awit ako, worship team ako eh. Ako po elders ako, manggagawa ako sa ubasan. Ako po pastor. Patunayan mo sa gawa mo. Hindi lang sa labi, hindi lang sa lips. Sabi mo, ako po ay manggagawa ng Diyos. Paglinggo lang. Paano pag Lunes hanggang Sabado ng buhay mayroon ka? Ha? Hindi ka manggagawa o ano ka? Kawawa? Kunting bagay lang, gusto mo nang naintindihan niyo po, gusto mo nang, Kasi kung nagawa ka na, you are a new creation, i-overcome mo yung pagsubok. Amen? I-overcome yung pag-uugaling hindi maganda. Dahil yun po, malaman natin na totoo na tayo na mga anak ng Diyos, mga sundalo ng Diyos. So are you a new creation, church? Are you sure? Sige, tayo nang dyan eh. Madali magsabi, ako, born again ako. Born again, bakit hindi ka pa nabago? Kasi ang born again, nababago eh. New creation ako. Hanggang ngayon, simangot ka lagi at naka-smid. Ang totoong Kristiyano po may ngiti, may sigla, may lakas. Sa Diyos, may galak. Sabi ko nga sa inyo, pay-pay na naman kayo eh. Naintindihan niyo po, kaya nga hindi pwede tayo manatili sa ganung pag-uugali. Nalalambot ka, na tinatamad ka, wala ka ng oras panahon sa Diyos, ay mapaiwang ka. Naintindihan niyo, sino gusto maging kandidato dito? Sa impyerno. Naintindihan niyo po, dito sa lupa, nakita niyo gusto lahat magkandidato, politiko. Nakuha niyo, bakit gusto nila nakaposisyon? Ano mayroon? May reward o wala? Dahil mayroon silang makukuha, mayroon sila
Power, wealth, ano pa? Yun nga, power, wealth, at position. Mayroong silang tungkulin na kailangan sila po maghari. But then, mga anak ng Diyos, kung nagmimiti ang mga taong ito sa ibabaw ng mundong ito na makaposisyon, bakit hindi natin hayaan makaposisyon ang ating puso sa Diyos? Amen po ba? Nagpapatayin yung iba para lang makapwesto. Pwesto! Nakawa niyo po ba? Bakit sa Lord hindi natin gawin yan? Amen po ba? Ilan lamang gusto mag-pray. Ilan lamang gusto sumama sa prayer meeting. Ilan lamang gusto mag-Bible study. Ilan lamang ang gusto mag-discipleship. So, tapos gusto mo pumasok ka sa langit? Oh. Ikaw kaya ang ilagay ngayon, halimbawa ikaw si San Pedro, o taga Susi. Pangalan lang po yun, ha? Papayag ka ba papasok siya na wala naman siya nagawa? Hindi siya nabago? Mga kapatid, ito pong ano natin, pinapaabot sa inyo, individual na mensahe na hindi tayo papayag tumugon sa Diyos na labi lamang sinabi natin na ang buhay natin ganito, ganire, makikita sa ating puso na tayo totoong mananampalataya ng Diyos. Amen? Kaya nga, hindi pwede. Sige, buksan natin ang Matthew 23. Mateo. Hallelujah. Glory. Matthew 23 verse 25 to 38. To 28. May nababasa tayo, wala? Nakakaawa kayong mga tagapagturo. Oh, yun. Kakaawa pala. Ayoko na magturo, Lord. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggang ayon sa iyong seremonya. Ngunit ang loob ng puso ninyo'y puno naman ng kasakiman at katakawan. Sige po. Hindi ako yun, ha? Mga bulag na pariseyo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa at labaso at magiging malinis na din ang labas nito. Sige. Babalikan natin mamaya. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan. Binalik mo ba? At mga pariseo, kayong mga mapagkunwari, katulad kayo ng mga libingan. Inulit-ulit. Have you noticed? Yung una natin basa sa 25, nakakaawa kayong mga tagapagturo. Ngayon sa 27, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Kayong mga mapagkunwari, katulad kayo ng mga libingang pinanturahan ng puti, magandang tingnan sa labas, pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. The last one, 28. Ganyan ang ganyan kayo dahil kung masdan kayo ng mga tao ay parang tama ang ginagawa ninyo, pero sa loob ninyo puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Tingnan niyo po, sinong unang-unang tinitira dyan? Gusto niyo pa magturo? Anong ayaw na? Yun po yun. Babalatan ka talaga. It pertains na panahon ni Jesus, ang mga pariseyo kasi. Mga teachers of the law. Sila po mga Pharisees, scribe. Magagaling sa batas. Kailangan maghugas ng kamay, kailangan yung kinakainan, lahat po. Hugasan mo muna na walang, even though Jesus himself, kine-question nila, bakit nagpapagaling ng araw na ganito? Pero ang kanilang pag-uugali, kuha nyo, ganyan na ganyan kayo dahil kung masdan kayo ng mga tao, parang tamang ginagawa ninyo, pero sa loob ninyo puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Wag na tayo mag-name names sa may mga reliyon. Almost people, lalo na nakasuot ng puti, mahaba, nakaabito o nakaabaya, kala natin mga anghel na. O malinis na palinis. Di ba ganon? Pero nakita niyo pong ang pag-uugali. Pag wala kayang gismos, wala ka, hindi ka pansin dyan. Hello? Kunting pray lang yan, may sobre yan. Kung pisal mo lang yan, binasbasan ka dyan, may sobre dyan. Tama po ba yon? Paano ka makatulong sa kapwa kung totoo ka ng lingkod? O
o tagapagturo ng ebanghelyo ng Diyos, biro mo yung lahat ng kahit walang-wala na kailangan magbigay. Kailan bigay? Nakuha niyo po. Hindi paninirang puri ito ha. Gusto ko lang ikwento sa inyo. Nasa Rosario pa dati ang... may simbahan sa Rosario dati. Yung bunso kong kapatid, sa akin nakatira, may barkadang pare. Hello? Ito hindi kwentong barbero to. This is the truth. Si father lagi sa bahay, may dalang ubas para sa... Kasi yung panganay ko noon is only 1-year-old lagi sa crib. Nagtatakbo-takbo. May pasalubong siya laging prutas. Kasi vibe sila ng kapatid ko, doon ako tutulog sa kumbento. Sabi niya, Tol, tawag sa akin noon Tol eh. Tol, grabe palang pera doon. Kahon-kahon lang, apaw-apaw lang oh. Doon lang, kalat-kalat sa kwarto ni Father. Sabi ni Father, punta daw kami sa club. Nakuha niyo po, hindi to kwentong barbero, ha? This is the truth. Sinamahan niyo sa club. Hindi naman alam, wala na abito eh. Naka-job forms na si Father. Nakuha niyo? Mauna sila sa club. Pumunta sila doon, hindi naman alam pa rin siya kasi, hindi na suot na haba eh. Parang yun ko sinasabi na, ganyan kayo dahil kung masdan kayo ng mga tao, parang tamang ginagawa ninyo. May nakaalam ba? Sinalang ni Father yung Betamax. Betamax pa noon, ng panahon nila eh. Nanonood pala ng porno. Hello? So, ang tingin ng tao, parang tamang ginagawa. Pero doon, apaw-apaw, kapatid kong bunso yun. Nagkukwento. Buti na si Father, lumipad na Papua New Guinea. Naman nyo, kaya yun po isang bagay. Sometimes, because of our faith, our belief, to those people na nagdala rin to sa ating sarili yun. But without the Word of God, hindi tayo na-transform. Katulad din tayo ng mga Pariseo at Eskriba, na akala natin okay tayo, pero hindi tayo nababago dahil wala tayong salita ng Diyos. Amen? Kaya yung tagapagturo, naglilid, kung doon nagaan yung banal, but then behind the pulpit, still doing things which is wrong, yun na yun. Sa loob ninyo, puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Nabago na ba? New creation na ba ang tawag dyan? Yun po, yun mga kapatid. Kaya sometimes, tumitingin tayo sa suot, sa panlabas na anyo. Pero ang mahalaga, kung ikaw po na pagarian na ng Diyos, ang puso mo ay tama lagi. Your right heart. Mapakumbabang puso. Mapagmahal na puso. Totoong ikaw po nagawa na ng Diyos. Mapagpahalaga sa kapwa. Amen po ba? Although mahirap magmahal sa kapwa, pero ito yung isang angkas ng salita ng Diyos. Mahalin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig sa iyong sarili. Which is hindi nagawa ng marami na religyoso. Punong-puno na yun ang pagkukunwari. Sige po, nabasa po ba natin? Are you in your Croatian church? At isa pang pong nabasa na natin po ang Matthew. Punta tayo po dito sa Juan 15. Ito po yung mabuhay ka o manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Yun po ang totoong Kristiyano. Nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. John chapter 15. Pangalan nito si John eh. John ka ba? Lian John do? Hindi. Si John. Lian. John 15. Si John ka. John ka lang, ha? John 15 verse 9 to 11. Puwan. Yun. Mahal ko kayo, sabi ni Puwan, no? Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Sino to? Manatili kayo sa akin. Sa aking pag-ibig. At, sige po, tuloy muna. Kung sinunod ninyo ang mga utos ko, yun. Kailang obedience talaga no? Kung sinunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Very clear, sino to?
Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, manatili ang pag-ibig ko sa inyo. Kaya nga sinasabi, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nanatili ang kanyang pag-ibig sa akin. So church, mga kapatid, kung mahal mo ang Diyos, sinunod mo ang kanyang kautusan, sinunod mo ang kanyang katuruan, it means you love the Lord your God. Nanatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Totoo ka na bang umibig sa Diyos? Totoo ba? Ba't hindi mo pa maiwanan yung bisyo mo? Kasi sabi ng Diyos, you are the temple of the living God. Yung katawan natin, templo ng Diyos. Hindi natin dapat sirain ito sa pamagitan ng paglagay ng mga bagay na kakasira. Naintindihan niyo po ba? Kaya kung sinunod ninyo ang mga utos ko, manatili ang pag-ibig ko sa inyo. Yun ang mithiin natin, church. Very clear. Kung sinunod niyo ang Diyos, ibig sabihin, mahal niyo ang Diyos. Kasi kung hindi niyo sinunod, it means hindi niyo mahal ang Diyos. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Sino to? Kaya nanatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Yun na lang mithiin natin, mga kapatid, sa lugar na ito. You love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Para maranasan natin ang tunay ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Wala ka ng struggle. Wala ka ng problema pa pag minahal mo ang Diyos higit pa sa lahat ng bagay. You are easily responded by the Lord because the Lord knows, hindi ka pa nagsasalita, tinutugon ka na ng Diyos. Amen? Bakit? Alam niya na totoo ka na sa Kanya, nagmamahal ka sa Kanya ng lubos. Kaya yung tanong mo hanggang ngayon, bakit hanggang ngayon, Lord, wala pa rin tugon yung aking pinapag-pray? Alam ng Diyos, makasarili ka pa rin eh. Alam ng Diyos, unahin mo pa yung gusto mo higit pa sa Diyos eh. Kaya hanggang ngayon, nag-antay ka ng antay, pero naantay rin ng Diyos na siya muna mahalin mo. Kaya nga, live a life. Mabuhay ka sa pag-ibig ng Diyos. Are you there? Mabuhay ka ng totoo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po pakunwaring mahal mo ang Diyos sa salita lamang. Sa gawa, mga kapatid. Amen? Mahirap ang pagiging Kristiyano dahil marami kang iiwanan talikdan na buhay. For example, ano buhay ba, pastor, ang dapat talikdan? Tulad ko rin dati, manginginom din ako. Hindi ako masaya pag walang barkada ko. Kaya doon kami nagkita ni Sir sa inuman. Nakuha niyo? Pero nang minahal ko na ang Diyos, higit pa sa lahat ng bagay, iniwanan naman ako ng mga barkada ko kasi hindi na ako nagpapainom. Naintindihan niyo po? Pwede sila dumalaw, pero may kape. Kape lang, gatas, orange juice. Ang gusto nila may tungga. May tagay-tagay. No? Mahal ko ng Diyos Sumunod na agad ako sa nabasa kong salita ng Diyos. Nabago ba ako? Yun po yun. Dati, uwi ako lagi lasing. Suray-suray. Nung nabasa ko ang salita ng Diyos, na ang pag-ibig ng Diyos sa kahabagan ng Diyos, ako po'y nailigtas. Yun po, nabago po. Ang sawa ko nun, di pa. Lagi yun doon sa kapitbahay, kakatok. Pare-ari ka na. Hindi ko naman pwede. May sarili siyang desisyon Luhod ako, Panginoon. Ako lang ba tinawag mo? Paano siya? Nagsumbong pa. Nakanya po. Partner kami, Lord, ba't ako lang? Siya, paano siya? Maya-maya, yan na si Sir. Sakit ulo ko, isang tagay pa lang. Tuwang-tuwa ako sa Lord dahil answered prayer ako. Nakuha niyo po ba? Hindi ko siya pwede sawayin Nakuha niyo po ba? Hindi ko siya pwedeng inag. Lord, ako, iyak. Lord, ako lang ba tinawag mo? Paano siya? Yun po yun, mga kapatid. Ito po, karanasan. Mula noon, hindi na siya pupunta kasi tuwing, nahilo siya. Sino yon? Si Lord. Kasi, piningi ko sa Lord na siya rin maging partner kami. Partner lang ba kami saan? Nakuha niyo po? In all aspect of our lives. So, hindi po, ito pa. Nanigarilyo ka, no? Hindi, wala. Bakit may nakita ka ba upos? May nakita ka ba dito sa loob ng bahay? Paano sa bubong pala siya? So, kasinungalingan pa rin, hindi po ba? Hindi ako nanigarilyo, hindi. Kasi puno ng kasinungalingan. Hindi talaga deny to death yan. Amuyin ko yung mga daliri. Amoy na amoy.
Kakain pa yun ng, ano yung, bubblegum ba yun? Chiclet. Para matabunan yung hingin niya. Ha? So yun po mga kapatid, na pagdaanan din naming sitwasyon, na ako muna. Naintindihan niyo po ba? Hindi ako tumigil manalangin para sa kaligtasan ng pamilya ko rin. Hindi ko sila inaaway ninanags. Hanggang one day, ba't ka nakabihis ang kapupunta? Susama ko sa inyo. Nakuha niyo po, God knows what to do for His children. Kaya kung na problema ka ngayon sa asawa mo, sa anak mo, sa mga tao, sa paligid mo, trust God. Completely. Pagkatiwala mo sa Diyos, ng lahat ng bagay. Hindi po yung takot ka iwanan ng partner mo, hindi pa nga kayo kasal. Ayaw mong iwanan siya, pinahirapan ka na makasama pa kayo sa impyerno niyan. Hello? Ngayon pa lang, ayusin mo ng buhay mo para sigurado ka na makapasok sa karyan ng Diyos. Hindi po yung tawag dyan lalalaro ka lang, hindi pa siya, ayaw niya pa, sundin ko muna siya. Ayaw, hindi, pareho-pareho kayo. Kailan ikaw masunod kasi ikaw anak ng Diyos. Ikaw Kristiyano, new creation. Ikaw yung nakakilala, ikaw nakaunawa. Dapat siya susunod sa iyo. Tama po ba? Hindi kasi pwede sumunod sa kanya. Wala siya sa Diyos Wala siya sa hulog. Sumunod siya sa iyo kung mahal ka niya, mahal mo kasi ang Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Are you there? Ouch, ouch. Love niyo pa ba ako? Hindi na? Nakuha niyo po mga kapatid. So tuloy tayo basa. 9, 1, 15, 9, 10, 11. Sige po. Sinabi ko sa inyo ang bagay na ito para, magalak kayo katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Tingnan niyo po, kung susunod ka sa Diyos, maranasan mo ang buhay kagalakan. Kaya nga doon sa Gawa 3:19, kung ikaw nagsisi, nagbalik loob ka na sa Diyos, nagsisi ka, maranasan mo ang kaginawaan. Yun ang kagalakan. Time of refreshing. Kaya nga bagong buhay na makilala mo, maunawaan mo, ang inandaran ng Diyos na buhay para sa'yo. Hallelujah! Magalak kayo katulad ko at maulubos din ang inyong kagalakan. Ba't hanggang ngayon wala ka pa rin kagalakan? Anong buhay mayroon ka? Amen po ba? Habang maaga na too late to repent and sin no more. Come back to God wholeheartedly. Amen. No one can judge you. Only the Lord. But the Lord reminded everyone, tama ang kasalanan. Tama ng buhay na wala sa Diyos. Dahil ang nais ng Diyos, mabuhay kang matuwid. Ganap sakdal sa paanan ng Diyos. Si Jesus na mismo nagsasabi niya, sinabi ko sa inyo ang bagay nito para magalak kayo, katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Are you there? Very clear, church. Amen po ba? Yun po yun. Yun yung mabubuhay ka na may pag-ibig ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, marami ka talaga itakwil. Kahit mahal mo pa sa buhay, kaibigan mo, yung body-body mo. Ang dami naming barkada, kaya nga sa barkada kami nagkita niyan nung nakita na nila ang buhay mo halika mag-Bible study tayo. Ay, wala na may pumupunta sa bahay. Wala na kaming kaibigan, wala na mga best friend, BFF. Bakit kaya? Ayaw nila yung matuwid Ayaw nila makarinig ng salita ng Diyos So, alam niyo po, hindi naman nagmamalaki ito Marami sa kanyang kasamahan, kung hindi broken home, walang bahay. Pareho-pareho silang trabaho, pinagmulan. Ilang taon ba to? Almost 40 years ito sa Unilab. Salamat, may bahay kami because of God's grace, na born again. Almost sa kanyang mga kasamaan, walang bahay. Kundi na remate, na foreclose, na benta. Hello? Hindi nakatapos na magbayad. Nagkakahiwalay kasi nag-ibang bahay si tatay, nag-ibang bahay si nanay. Dahil may pera sila noon, nagtatrabaho, malalaki sweldo ng mga taga-kumpanya niya Kaya, pwede sila lagi clubbing, bear house. Pwede mag-chika boy. Ganon ang buhay pag wala ka sa Lord. Kaya lang, wala ka ng kaibigan. So, basta may Diyos ka. Ano po maganda? May Diyos o kaibigan. Ang kaibigan mo, kung hindi naman sa Diyos yan, wala yan
Pero kung nasa Diyos sila, godly sila, may galak kayo sama-sama. Dahil lubos ang bibigay ng Diyos ng kagalakan sa bawat isa. Amen! Kayo, ngayon, church, ano po bang problema mo? Tanong mo nga katabi mo. Pera? Magkano? Naiintindihan niyo po? Pera kagad, di ba? Ibulong mo sa akin naman, anong gagawin mo sa pera? So, yun po mga kapatid, na kailangan makitaan sa atin yung pagbabago. Naiintindihan niyo po? Makita sa ating pagbabago dahil tayo ay nilalang na ng Diyos. Through our faith with the Lord our God, the transformation of life given by God in our lives. Kaya tayo nakangiti. May giyera ba ngayon? Gusto nyo? Gusto nyo magkagiyera sa Pilipinas? Kaya nga nananalangin tayo. Tayo tagapamagitan na hindi tayo lulusubin ng mga gawa ng demonyo. Kasi ang demonyo, Satan, kill, to steal, and to destroy. Yun ang buhay ni Satan eh. Manira ng buhay, pumatay. Satan came to kill, to steal, and to destroy. So, one Jesus po yan. But Jesus give life and abundance. So, kung nasa Panginoon ka na ikaw tagapamagitan, na hindi ibaba ng Diyos ang hatol, na lahat po mahirapan. Pero ang pangako ng Diyos, nabasa ko nga kanina to sa Isaiah, chapter 45, buong chapter yan. Mahal pa rin ng Diyos ang Israel. Hello! Sa nakatala, Prophet Isaiah, mahal pa rin ng Diyos ang bansang Israel. Maranasan Manila ngayon ang kaguluhan, kagulumihanan. But then, God will restore Israel because that is the promise, the chosen nation of the Lord our God. Amen! Kaya kahit sama-sama pa yan ang mga bansa, lahat ng bansa against Israel, sasamahan, tutulungan pa rin ng Diyos yan sa kanyang kapangyarihan. Amen? Sabi ko, nakasulat pala. Basahin nyo yung Isaiah 45, pag uwi nyo, wala kayong binabasa. Dahil po nakatala lahat ng mga bagay na nangyari ngayon sa kapanahon ng ito. Amen po ba? So church, gusto nyo po samahan kayo ng Diyos? Bawat oras, minuto, panahon ng buhay mo, hindi ka pa humingi na wala kang pambayad ng bills. Ako karanasan ng past few days. Pababayad na tayo ilaw, babayad tayo tubig. Maya-maya, nagbayad na ka tubig? Oo. Ilaw, hindi pa. O sige, bibigyan ko kayo pambayad. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi humingi, nagtatanong pa. Tinatanong ka pa kung nagbayad ka na. That's God's mercy and grace. Wala naman kami trabaho eh. Wala naman tayong sweldo dito. But God provide everything we need. Diba, brother? Amen. Naka nyo, nakakapi na kayo? So, sobrang kape ko sa bigay. Updi na siya ko. Ayoko na. Ako na umayaw. Naintindihan nyo tayo. Naka nyo, pag sobra pala pangit. Kaya wag na. Kaya nga sabi kanina doon nabasa natin, yung masyado kang, ano yon? Takaw. No? Hindi dapat maging matakaw, kapatid. Kasi pag sobra masama. Amen? Gluttony. Intindihan mo, greed. Amen po ba? Bakit, ngayon tatanong ka, bakit malaki tiyan mo? Hindi ka naman buntis. Pero ano bang ginagawa mo? Ilang beses ka kumain? Busog ka na, kain ka pa rin ng kain. Walang hinto. Kasi, takaw eh. Takaw hindi. Kaya nga yun. Kaya huwag mo tanongin ng Diyos, bakit ka may alta presyon? Ba't ka may cholesterol? Takaw nga eh. Naintindihan niyo po? Ganon po tayong tao. Ibalik natin lagi, sabi nga na kanina, nag-exhort dito, sisihin pa ang Diyos. Hindi mo na tiningnan yung ginagawa niya rin. Amen! So church, you are a new creation. Amen po ba? Kaya, sige po, buksan natin na, natapos tayo kay 1, punta tayo sa Roma 13. Mayroon pa pala, akala ko wala na. Romans chapter 13. Verse 11 to 14.
Ano kaya nakasulat diyan? Sabi po kasi dito, kailangan ang pananggalan ng Diyos ay ating isakbit. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. Bakit kaya? Natutulog ba kayo mga kapatid? Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo sapagkat mas malapit na ngayon, ang alin? Ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una nang tayo'y sumampalataya kay yun po yun, church. So, matotal dyan. You have faith in Jesus Christ. You accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya natanggap mo yung kaligtasan. You believe in Jesus. Kaya may kaligtasan kang tinanggap. Dapat niyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. Sige po, 12. Mag-uumaga na, kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman. Woo! At isuot na ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Kaya nga tinatawag ko kayong warrior of God, sundalo ng Diyos. Na kayo na po nasa liwanag, yun na po ang dapat, wala na tayo sa kadiliman. Because the light that we have, the light of God. Kaya nga sinasabi, you are the salt and the light of this world. E paano kung kita ka lagi ng pasuray-suray sa kalsada? Nakuha niyo po. Mag-umaga na, kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman. Yun po yun, ibig sabihin. At isuot na ang kabutihan. Kabutihan! Bilang panlaban natin mga nasa liwanag. Are you there, church? So yun po yung put on God's armor. Isukbit po natin yan dahil iyon po ang ating sandata. Verse 13. Mamuhay tayo ng marangal. Ano sabi dyan? Mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. So are you there? Nasa liwanag ka na ba, kapatid? Huwag natin gawin ang paglalasing. Oh! Narito pala. Paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na imoralidad, kalaswaan, ang pag-away-away at inggitan. Galing ba kay Pastora yan? Came from the word of God. Mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag na natin gawin ang paglalasing. Sabi ko, suray-suray. Magugulong kasiyahan. Yung kasiyahan na walang kwenta. Sexual na immoralidad. Yun, huwag ka nang pumatol. Kung ano-anong ginagawa mo na wala ka namang basbas pa. Kalaswaan at pag-away-away at inggitan. Kaya huwag ka mainggit kasi kasalanan. Amen? Kaya karoon ng kaaway dahil inggit kasi. Ayaw papayag yung kaibigan mo na siya lang mayroon. Kaya nag-away kayo. So, kailangan natin po mabuhay na matuwid. Wala na tayo sa kasalanan. So again, church, ano pong dapat sunod sa mga Kristiyano? Dapat po ang ating, the last one church. Kailangan natin po na pagarian ng Diyos ang ating mga puso't isipan. Amen? Colossus 3. Sige po. Kailangan pagarian ng Diyos ang ating mga isipan. Kung totoo na tayong born again, a new creation, dapat po nakikita sa atin na napagarian na tayo, puso't isipan, buhay ng Diyos. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Colossus 3. 1. Colossus. Roma yan eh. Yan. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Are you there, church? Nabasa po ba natin? Ibig sabihin, bakit ka na born again? Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sige, 2. Doon ninyo ituon. Parang itong preaching last Sunday, no? Ituon natin sa panlangit na bagay yung mga bagay. So, doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makakamundong bagay. Sige, tuloy po. Sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay, yung old creation, yung old nature mo, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So, sapagkat namatay na, si Kristo ang buhay ninyo.
Kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Hindi niyo ba minimiti ito, church? Hindi niyo ninanais na ganito rin dapat ang makita sa ating mga buhay? Si Kristo ang buhay ninyo. At kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan at karangalan na hinandaan ng Diyos sa bawat isa. Yun po yung born again. Yun po yung new creation. Amen po ba? Amen. Kayo po ba ay nagagalak? Parang hindi. Kayo po may galak. Ngayon po, nagkukumit na ba kayo na maging totoo sa harapan ng Diyos? Malakas ng amen, no? Totoo ba yun? Oo. Amen po ba? Yun po, church, hindi tayo naglalaro, nagbibiro dito. Pinahayag ng Diyos ang liwanag sa bawat isa. Because God wants His people, His children to be blessed and to be a blessing for many lives. Amen. Na-enjoy natin yung buhay, oh. Punta kayo sa Muslim country, communist country. Lahat po, pinaparusahan na magbabasa ng Bible. Kinukulong. Dito malayang-malaya, napahayag natin ng malaya. Ang mga Kristiyano po, sige, tingnan niyo yung lugar ng Armenia. Saan banda yun? Saan ba ang Armenia? Part of Russia? Ang lahat ng mga Kristiyano tinipon. This is a latest story. Tinipon sila sa isang lugar na hindi sila binibigyan ng suporta. Walang pagkain, walang tubig, walang support, walang medication. Kanya-kanya makasurvive. Paano, hanggang kailan sila makasurvive? That is a new news. Part of Armenia na lahat ng Kristiyano, hiniwalay na ng Muslim, ng mga namumuno. Mabuti dito sa Pilipinas, may laya tayo. But in the other part of the world, they are suffering, our brothers and sisters, because accepting Jesus in their lives, they are persecuted. So mga kapatid, di ba kayo nagagalak? Nakarinig kayo ng katotohanan ng Ebanghelyo, na bago na po tayo, nagawa na po tayo, nais natin mabago araw-araw hanggang sa takdang araw, oras, panahon, makamtan natin ang pangako ng Diyos. Amen? Not too late, church, to come back to the Lord with purity of the heart. Amen? Kaya lahat ng katuruan dito, hindi natin baliwalain. This is for your own good. Gusto ng Diyos makita ka na may kagalakan. Gusto ng Diyos makita na matanggap mo ang kanyang biyaya pagpapala sa buhay. Amen? So church, ano pang iniantay natin sa panahon ng ito? Bakit tayo nagka-question mark? Kasi pastora, sabi kasi ng nanay ko, sabi kasi ng biyenan ko, sabi kasi ng asawa ko. Hindi. Sabi ng Diyos sa buhay mo ang dapat pakinggan mo. Intindihan niyo po ba? Dahil ito nakasalalay ang kaligtasan na yung isang kaluluwa. Nakasalalay ang binigay na ng Diyos na paano siya nagpako para sa'yo, gantihan mo ng kabutihan at pag-ibig na tunay. Pagsunod. Obedience. Obedience to the Lord. Ito na po makita na totoo ka ng Kristiyano.